po sa 1 Corinthians chapter 5. Unang Korinto, kabanatang 5. 1 Corinthians 5 at dun po tayo sa verse 1. First Corinthians 5, verse 1. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. For man has his father's wife, and you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done these things be removed from among you. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at ang mga salita niyo ay dalisay. Ang salita po ninyo ay banal. Hiling po namin ang pangunawa mula sa inyo at buksan po ang aming mga puso at kaisipan at maging aware po kami sa mga bagay na inyo pong tinuturo at sa pamumuhay po namin sa balat ng lupa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Church discipline ay may nagpa-practice, merong ayaw. At sinasabi ng iba, ang pamumuhay ng tao is on their own preference. At hindi natin sila pinagkikialaman. Mga bagay na konsepto ng mga tao. Pag nag-discipline ng church, sometimes people leave dahil ayaw nilang pakialaman ng kanilang mga buhay. With so many churches, pag pinakialaman mo ang buhay nila, they tend to leave and look for another church kung saan sila natutuwa at ayaw pakialaman ang kanilang mga buhay. No wonder, ang Kristyanismo ay naging malabnaw sa balat ng lupa. Sana ganito tayo sa panahon ni Apostol Pablo on how strict he is at kung paano mga mananampalataya in those days apply and try to apply ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, pag-uusapan po natin discipline for sexual immoral in the church. Verse 1 to 5, a judgment pronounced. Verse 6 to 8 is the reason. And verse 9 to 13 is misunderstanding corrected. Ang natapos na po tayo sa isang bahagi ng concern ni Paul para sa mga taga-Korinto. Ang haba, apat na chapters o apat na kabanata. He simply deals with the issue of pride and division sa kanilang iglesia. At nagkabahagi sila because of their pride. Payabangan na kung sino ang kanilang gustong mangangaral at payabangan sila ng kanilang kataniluhan. And then Paul has to deal with that, na ang mga manggagawa ng Diyos o lingkod ng Diyos were simply servants. At pag pinag-uusapan po natin ang pagiging alipin is alipin sa gigilid ang pinag-uusapan. Mababang alipin. Pinakamababang alipin na meron at naitala sa kasaysayan ng Israel. Kapag mga alipin, minsan mas mahal pa yung martilyo kesa doon sa alipin. Ganun lang po yung presyuhan nun. Okay? Hindi to isang bagay na may human rights. Walang human rights ang alipin in those days. Huwag niyo na pong hanapan. Pastor, may karapatan ba ang alipin sa panahon ng pamumuno ng Roma? Wala. Pag-aari siya ng kanyang amo, walang kahit anong karapatan po yun.
Kaya pag sinabi nila si Paul mas magaling si Pedro, sila sagot ni Paul, we are all servants, bond servants. Pagdating sa chapter 5, there is another issue. At ang mga ito, inire-report ko, no? Hindi ito isang bagay na uh, lumipad lang tapos na-chismis kay Paul yung issue. May kumalat, something. Ni-report po ito. Ayon din kay Apostol Pablo sa verse 1 and chapter 5, sabi niya, it is actually reported. Okay, binalita talaga yan at ang pangyayari ay binalita sa kanya. Kaya in chapter 5 hanggang chapter 6, meron siyang certain na bagay na idinidil. Isang segment po ulit ito. Ano? Ang chapter 5 hanggang chapter 6 ay isang segment. Ang unang bahagi niya, that is in chapter 5, deals with sexual immorality. Pagdating niya ng chapter 6 verse 12, ang mga translation pong bago, nilagyan na nila ulit o nilalagyan po nila ng title to make it more easier. Fully sexual immorality ang ginamit po ng English Standard Version. At ibig sabihin, sexual immorality, immorality dun sa dulo. And then yung gitna po niyan ay demandahan sa loob ng church. At nangyayari ba ang demandahan? Yes. Nakakatawa, lagi kong ginagamit na example, nagdidemandahan ang school at yung church at sinong may-ari eventually ng church. Tuloy yung testimonya ng mga mananampalataya sa unbelievers, nakakahiya. Kaya yung katabi ni Sir Perfecto Yasay, the late Perfecto Yasay, sabi na, ayan na naman yung mga kapatid mo, nag-aaway na naman. Born again pa naman kayo. Sakit marinig yan, no? Sakit marinig. Ngayon pag-usapan muna natin, mga kapatid, yung pagdidisiplina ng isang sexual immoral sa loob ng church. Hindi to pinapalampas. Basta pwedeng palampasin yan. Pinalampas na nila eh. Na-report kay Paul. Sabi ni Paul, no. Kaya pag-uusapan po natin yung judgment. Pag-usapan po natin yung dahilan, bakit kailangan gawin ng discipline. And then merong certain portion na kung saan patungkol sa mga ganitong bagay, merong misunderstood na mga bagay o sinulat niya si Apostol Pablo sa kanila, then they applied it wrongly. Kaya po yung verse 9, ganun yung pagkakalagay. Sabi na, I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. Mamaya po lilinawin natin. Ang gusto ko lang sabihin sa ating lahat, hindi 1 Corinthians ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. It's actually the second. Hindi po ito yung first. It's a second letter. Tapos yung 2 Corinthians is the third. Ano po? Pastor, bakit yan ang first? Nung i-gather po nila ang New Testament, baka hindi na po nila nahanap ang first. Yung una talagang sulat ni Apostol Pablo. Ikalawa, ayon sa soberanong pagplano ng Diyos at pagkilos ng Diyos, hindi na isali yung unang-unang sulat ni Paul. Kaya ito po yung ibinigay po sa atin. Minsan tinatanong, Pastor, marami pang sulat na hindi na ilagay. Anong tawag nila? Apokrypha. Yung Apokrypha sa New Testament na ginagamit daw, were questionably po yon. Ang ibig sabihin ng Apokrypha, tinago. Yung mga sulat ni Paul hindi tinatago. Ang sinasabi ni Paul sa kanya mga sinusulatan, ipabasa nyo rin yung sulat na to sa ibang church. Yung sulat ko sa kanila, basahin nyo rin. Kaya nga meron silang hinahanap din na sulat, yung sulat niya sa Laodicea, and they assume it is about Ephesians, o sulat sa Epeso. Iba po siya, Kaya hindi rin niloob ng Diyos na maisali yung Laodicean letter para sa New Testament. Hindi po yun niloob ng Diyos. Kaya marami. Basta marami ba? Marami sila. Pero yung apocryphang ginagamit nila, hindi sila mapatunayan at mapanindigan ng mga first century elders o church leaders
kung sila ay tutugma at kasama sa New Testament. Kaya ito po yung niloob ng Diyos na meron po tayo. Then sila po yung ating inaaral. And besides, 66 books na po sila. Hirap na nga tayo magbasa doon sa 66, no? O January 25 na ngayon. Nasaan na ba yung promise nyo sa Diyos na magbabasa na kayo ng Bible nung nung December 31? O, nasaan na po? Anyway, let's move on. Ano na yung nangyari? Sabi na in verse 1 sa chapter 5, it is actually reported. May nagsumbong. Okay lang ba yan, Pastor? Yes. Ang maganda rin sa panahon po nila, mga kapatid. Dahil si Paul ay apostle, at siya yung misyonero na nagsimula sa kanilang simbahan, they can say it to him. Now, pwede nilang sabihin, Paul, meron kaming concern at issue na ganito. Dahil sila yung first century Christians, accountability po nila sa mga apostles, especially sa kanila mga misyonero na pumunta sa kanila, they give account. Hindi po ito kamukha sa panahon po natin. No? Hindi natin to, Pastor, pwede ba natin ikumpara yan sa atin? Siguro, pwede pa tayong mag-connect doon sa misyonerong nagsimula ng church. Ang mahirap sa time po natin is yung pagiging independent ng local church. Merong kani-kanyang autonomy ang bawat simbahan. Kaya kapag ito'y mahirap, one pastor to another pastor, depende po kung paano na mangyayari. Unless you are under the denomination, mamaya po pumunta ako sa denomination. Kapag may sariling autonomy yung simbahan, meron siyang sariling pamamahala at independent siya, hindi to pwedeng pakialaman ng ibang simbahan. Kasi independent yung church. Pero kapag under po yan ng denomination, yung denomination, yung upper level, sila po ay makikialam sa kalagayan ng simbahan sa local church. Merong isang simbahan, yung offering nila ay pupunta sa region, yung offering dun sa region pupunta dun sa main church. And then, bababa ulit yun, magbibigay sila ng pera para sa gastusin ng church at para dun sa love gift ng pastor. Ang gagawa po nun, yung kanilang main church. Kaya ibababa po nila. Kaya kung may issue sila sa local church nila, and then magdi-decide muna yung region, pag hindi kinaya, then they will go to the national government po ng kanilang church. Di ng Pilipinas. No? Yung gobyerno, yung namamahala sa kanilang simbahan, yun po yung makikialam. Kapag denomination, ganon. It works. Okay? Kapag independent yung church, mahirap po yun na gagawin. Hindi pwedeng makialam ang ibang simbahan. Minsan tinanong kami sa Bohol, doon sa Talibon, sabi nung isang umattend sa training, pastor, sabi niya, yung training ba na yan at pagbabantay sa mga pastors ay meron tayo sa Pilipinas? Kasi sabi na sa amin, as a lawyer, meron kaming ganon. Kapag yung lawyer ay hindi tama yung ginagawa, pwede mo siyang ipadisbar. Sa Pilipinas, pwede rin sa teacher. Kapag yung teacher hindi tama yung ginagawa, mag-complain ka sa DepEd. Tapos kapag napalabas ka sa TV, tanggal yung teacher. Pag hindi napalabas, hindi naman. Ganon din po yung PNP. Ang PNP, pagka merong merong ginawang hindi maganda yung police, yung i-complain po sa krame. It's either ililipat nila ng lugar or didisiplinahin kung anong paraan. Those works. Sabi na, pero sa pastor, meron ba? Ang hirap sagutin, no? Sabi namin, yes and no. Yes, kapag under ng denomination. No, kapag individual ang church o independent ang church. Sino makikialam? Yung suggestion sa mga churches na independent that the pastor should have other pastors na kaibigan po niya para makarelate para sa kanya ministry.
iba pa itong panahon pong ito. Hindi pa dito pinag-uusapan, mga kapatid, ang denomination. Isa lang po ito, church. Wala pang denomination na nandun sa mga baba. It's simply the church. Ito yung simula ng simbahan. Kaya pwede bang makialam si Paul? Yes. Pwede bang makialam si Pedro? Yes. Pero pagka mayroong mga issues na mas malaki pa sa ganito mga bagay, si Paul, ni-refer niya rin po ito sa Jerusalem Church. Nung nagkaroon po sila sa Acts, maalala natin, merong issue about pagtanggap ng mga Hudyo sa mga Kristiyanong Hentil, dinala po nila ito sa Jerusalem Church. And then they made a lot of rules, sabi ng mga Kristiyano, mga Hudyo, ganito yung mga batas na dapat susundin din ng mga Gentiles. Then nagsalita ang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary na si James o si Santiago. Sinabi niya, ito lang ang ating ipagagawa para sa kanila. Iwasan ang pagkain ng dinuguan. Malinaw. Hindi pa, dugo. Sorry. Sana hindi kayo nakikain kagabi ng dinuguan, kasi yung isang putahe sa piyesta. Pastor, tinanggal ko yung dugo. Sige po, hugasan nyo. Sabutin nyo na rin. Hindi po. It's bawal kumain ng dugo. Sabi yun, malinaw po sa New Testament po yun. Baka sagot nyo sa akin, Pastor, kaya sarap-sarap. Ang sexual immorality po, kaya sarap-sarap din. Tanungin nyo po yung mambababae. Sabihin nyo, pangit ba ang nang bababae? Sasabihin nyo sa'yo, kaya sarap-sarap. Gusto nyo bang marinig yun? Katabi ng sexual immorality, yung hindi bawal kainin yung dugo. Magkasama po yun eh. Tapos, bawal kainin yung double dead. O baka sasagot natin, Pastor, yung pagkain daw ng dugo is offered to inaalay daw yan sa Diyos-Diyosan. Mahirap siyang sagutin, Pag hindi naman siya inalay sa Diyos-Diyosan yung dugo, di pwede nang kainin. Kapag ginamit po natin yung ganong prinsipyo, gagamitin din natin sa sexual immorality. Pwede pala ako mambabae basta't hindi siya inalay sa Diyos-Diyosan. Agree ba yung babae rito? O yung babae pwedeng manlalaki basta't hindi inalay sa Diyos-Diyosan? Kasi, Pastor, wala naman tayong Temple of Venus dito, kaya pwede naman na siguro. Mga kapatid, simple lang ang pagkakalagay po ni Santiago sa sulat. Avoid, abstain from sexual immorality, from eating the blood. Sa dami-daming putahe ng mundo, ba't gusto pa natin yung bawal? Pastor, malinis na malinis. Hindi po issue ng malinis ang dugo. It's respect for life. Malinaw ang pagkakalagay po ng Genesis 9 is respect for life. Hindi po malinis. Alam ko naman, pagka pinakulo niya, malinis na yun. It's respect for life. Ngayon, yung sexual immorality, hindi issue dito na inalay sa Diyos at hindi. It is sin. At yung sexual immorality dito, mga kapatid, is worse. Sabi ni Paul, ito yung immorality na meron sa loob ng church. Sabi niya, of a kind that is not tolerated even among pagans. Basahin ko po sa Tagalog. Sa katunayan, ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyang pakikiapid ay walang kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. It's worse. Incest po yung tawag natin. At meron po tayo dyan sa Exodus. If you want to read in Exodus 21 and moving on, merong linagay about those rules. Sabi niya, kahit sa pagano, walang ganon. Obviously, hindi niya po nanay ito, hindi po ito yung nanay, yung anak, tapos nag-asawa silang dalawa. Some Mormons meron. Okay, some Mormons. Hindi po lahat ng Mormons.
Sa ibang mga Mormons, merong mga certain practice yung tatay, asawa niya yung anak niya. Na binawal ng Amerika po yon. Kasi yun, doon sila pinakamarami. Binawal po yan, but meron pa rin gumagawa. Mga kapatid, sa Kristiyano hindi to dapat ginagawa. Yung second wife, malamang-lamang nung tatay, o kung pangilan niyang asawa. Tapos yung anak niya, nagkarelasyon. Naalala niyo si Jacob? Bakit wala ang blessing ng pamumuno kay Reuben? Dahil nakipagrelasyon siya kay Bilha. Sabi na, Reuben, hindi sa iyo ang pamamahala, it will be Judah. Bakit? You have intercourse with Bilha. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ni Paul, ganito kalala ito eh. Sexual immorality. Ang pagano, wala niyan. Tapos kayo, mayroon. Tapos ang sinasabi niya in verse 2, yabang na yabang pa kayo dyan. Dapat nalulungkot kayo, pinagyayabang niyo. Kaya kumalat po ito kasi pinagyayabang. Kung sila nalulungkot, alam niyo yun, kakalungkot naman may ganito tayong issue sa loob ng church. We rather talk about it and solve the issue. Pero ang ginawa nila mga kapatid, pinagyayabang, oy, alam niyo ba sa amin, may ganito. Sabi ng Tagalog, at kayo ay nagmamalaki. Nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumawa nito? Isipin niyo yung mga ganun sa loob ng church. Pastor, nangyayari ba yan? Siguro hindi po ganyan na issue. Noon, merong elder, yung kabit niya nasa loob din ng church. And sad, merong pastor, ang kabit niya yung asawa ng mga young pastors ng church. Baka gusto nang itanong, pastor, natanggal yung pastor, doon kayo malulungkot. Hindi siya tinanggal. Hindi. Ang dahilan ng church is will give the pastor a second chance. Palitan ko yung para maintindihan nyo. The bishop po ang tawag sa kanya. Tapos si bishop, meron siyang under sa kanya ng mga pastors. Yung chicks ng bishop, yung asawa ng mga pastors. Ayun po dapat yung mga itinutulak doon sa Cannon Road. Pastor, nandun lahat sila, yes. Yung mga pastor pa rin ang tawag. At yung bishop nila nandun pa rin. Bishop pa rin. Malungkot, di ba? Kayo mag-alala, nasa Pangasinan po yun. Pastor, ba't mo sinasabi? For you to be aware. Yung isang dating writer, magaling na preacher, tapos nagkaroon siya ng sexual relation, it was exposed. Ngayon, sa atin, meron din sa Pangasinan. Malungkot, diba? Ang sinasabi ni Paul, kick them out. It's not second chance. Put them under discipline. Kaya pagdating niya sa verse 3, sabi niya, for though absent in body, I am present in spirit. And as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such thing. When you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of the Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan,
for the destruction of the flesh, so that his spirit may be safe in the day of the Lord. Ano pinapagawa ni Apostle Paul? Ang ginagamit po nating term sa panahon po natin is excommunication. I-excommunicate po yung tao, tanggalin sa church para makita niya kung ano yung kanyang kasalanan. Ang worst po nito, baka darating yung panahon ng kanyang kamatayan, baka hindi pa makabalik, mamamatay na siya. Depende po kung ano yung gustong gawin po ng Diyos. Kaya sabi na merong sin unto death, mamamatay yung tao dahil sa kanyang kasalanan. Pwede bang mangyari yun, Pastor, na ikamamatay ng tao yung kasalanan? Yes. Na ganito, no? Of course, lahat po tayo mamamatay because of our sinful nature. And kaya nga yung inihintay natin, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, our body will be changed. At maging kahalintulad sa ating Panginoong Jesucristo will be a glorified body. Pag ine-excommunicate po yung isang mananampalataya, that's the idea of giving him to Satan. It's either makita niya ang bigat ng kasalanan at bumalik, o layasan ang problema. Ito yung problema ng mga churches. Kapag may dinidiscipline sa isang church, ang tendency ng isang Kristiyano lilipat lang ng church and then forget about the sin. Then worse. Yung sinner nandun sa loob ng church, and then yung under discipline na sa loob ng church, then akala ng iba that's simply okay and normal. And then gagawa din sila ng mga ganong mga bagay. And then yung morality ng church will go down. Bababa yung kanyang morality, yung standard niya sa pamumuhay ay babagsak. Bakit? Because we tolerated evil sa loob. Intindihan po natin gano'ng kabigat po yon. Kaya si Paul, ganun po yung sinasabi niya. Kaya nung ipapakita po yan in verse 6, sabi niya ganito, your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leaves the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Pag sinabi nating libadura at linagay po sa tinapay, yung tinapay aalsa, no? Kaya nga pag, alam niyo po yun, pag yung tinapay may leaven, merong libadura, kaya umaalsa po yun. Sinasabi niya, pag pinag-uusapan nila ang Passover, wala pong libadura yung tinapay na kakainin. Exodus, pagka Passover, ang tinapay walang libadura. Kaya nga pag nagkakaroon po tayo ng Lord's Supper, as much as we can, at kung merong gagawa, yung tinapay, wala dapat libadura. Yun po yung idea ng... Ngayon, paanong kaugnayan po nito? Yung kung merong sexual immorality sa loob ng church at pinagyayabang pa ng mga tao at pinabayaan ng church yung bagay na yon, apektado ang buong simbahan. The testimony of the church is marred. Masisira. Ganun po pinag-iingatan ng simbahan. Minsan nakala natin, Pastor, the church is love. God is love. We have to show love. To show love is also doing discipline sa loob ng church. Without it, walang pagmamahal na pinapakita ang simbahan. Kapag sinabi, Pastor, paano yan? Why don't we just tolerate them at gawin na lang ng mga tao ang kanilang gustong gawin? Bahala na kahit ano nang mangyari. Hindi po pwedeng ganon. Kaya kapag sinabi ni Paul, you discipline kasi merong sexual immorality. Yung reason niya is,
That is in verse 6 to 8. Maapektuhan ng simbahan kung hindi tatanggalin yung taong gumagawa ng sexual immorality. Kahit po sa ang kumpanya na ganyan, merong gumagawa ng kalokohan sa kumpanya, apektado yung buong kumpanya. Bakit maraming ayaw mag-invest sa Pilipinas in these days? Alam nyo na, this is because of the flood control. At alam nyo rin ba kapag may calamity sa Pilipinas, halos ayaw magbigay ng ibang bansa ng pera sa Pilipinas. Halos ayaw din sila magbigay ng goods. Alam niyo bakit? Nanakawin daw ng mga politicians. Nung nagkaroon po ng malakas na bagyo sa Visayas, at maraming bahay ang nasira nung panahon ng dumating ang Yolanda, alam niyo ba na merong bansa na nag-donate siya ng pagkain, nagdala sila ng medical supplies, nagdala sila ng doktor, hindi nila binigay sa gobyerno. Sila mismo nag-distribute. Actually, hindi tama yun. Pero sila yung gumawa. Sila yung nag-medical mission. Hindi nila pinadaan sa pamahalaan ng Leyte, yung mga bagay na ibibigay nila. Sila mismo namigay sa mga tao. Ano yung concept? Nanakawin lang daw. O, baka magtaka, bakit sila tumutulong? Is because of humanity? Dalawa po yung dahilan bakit tumutulong yung first world countries sa mga mahihirap na bansa kapag may kalamidad. One reason is because of humanitarian reason. Isa lang po yun. Yung isang dahilan nila, ayaw nilang bawasan yung emission po nila ng carbon dioxide and carbon monoxide at nasisira yung ozone layer nagkakaroon po ng malaking climate change. Ang sagot nila, hindi namin babawasan ang aming carbon emission. What we will do is, kapag nagkaroon ng kalamidad, we'll just help. Okay, naintindihan nyo na po, ano? O, galing po yan sa isang climate change advocate. At ito, nung pumunta kami sa usapin ng climate change sa United Nations, ito yung sinagot sa amin. Kaya tutulong po talaga sila, pero Pilipinas ang pinakaalanganin silang tumulong dahil daw sa corruption. Dahil sa pagnanakaw, apektado ang buong Pilipinas. Nung people power, apektado din yung Pilipinas. Ang tapang ng bansa nyo. Nung nag-corrupt na yung ulit yung tao, corrupt kayo. Ganon din po sa church. If we will allow sexual immorality sa loob ng church, sabi ni Paul, alam niyo yun, apektado kayong lahat. Hindi lang kayo, but the whole Christendom. Hindi ka naman sasabihin, ang mga miyembro ng Grace Evangelical Church of mga Tarem, masasama yung ugali. Hindi naman yung sinasabi yun eh. Ang sasabihin nila, yung mga born again, masasama ugali. Kaya nga yun yung sinasabi ni Perfecto Yasay, the late Perfecto Yasay sa SEC, sa katabi niyang lawyer na born again. Hindi niya sila hindi sila magka-church. Ang sinasabi niya, ayan na naman yung mga kapatid mo, pag-aawayan na naman nila yung lupa. Tingnan mo, ayan na naman sila. Ayun nga, pagdating sa kanya, ano po yun? Kasi yung lupa ng church, kinonquer na ng school. Sabi ng school, kami yung pinakamalaking offering ng church. Kapag di namin pina-attend yung parents, walang tao yung church. Tapos away. Kaya nga suggestion ng mga lawyers sa SEC, huwag itayo ang school sa property ng church. Magtayo sila sa ibang lugar. Kung gusto nila mag-manage yung pastor na lang mag-manage. Pero hiwalay sila. Ayun po yung suggestion ng SEC. Kahit po nang tinatalakay namin sa church administration yung bagay na yon, ang suggestion is, school will magtatayo hindi sa property ng church. Sa labas, kung gusto nila magkatabi, pwede, para hindi sila mag-aaway.
Anong kinakainis ng mga Kristiyanong lawyers sa SEC? Mga born again, nag-aaway at napapahiya sila doon sa loob. Kaya pag sinabing sexually immoral, mga kapatid, the whole Christendom is affected. Ang problema natin, hindi mo naman pag independent yung mga church, hindi mo sila pwedeng i-correct, di ba? Di mo pwedeng sabihin, oy, mga Kristiyano kayo, ganyan kayo. Ano sasagot sa'yo? Pakiya mo sa akin. Di kita pastor. Di tayo magka-church. We can only do that kapag independent, pagka under po ng denomination. Kaya mga kapatid, yun po yung dahilan. Why give it to Satan? Para makorek yung buhay po nun, higit sa lahat, it affect the whole church. Pero sa unang sulat ni Paul, nagkaroon po sila ng issue about sexual immorality. Ito po yung i-correct po niya. Samahan niyo po ako sa verse 9. Sabi na, I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. Ang ganda ng line naman, no? Wala naman po siyang not at all meaning the sexually immoral of this world or the greedy and swindlers or idolaters. Since then, you would need to go out of the world. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or idolater, reviler, lasenko, swindler, not even to eat with such one. For what have I to do with judging outsiders? It is not those inside the church whom you are to judge. God judges those outside. Purge the evil person from among you. Ano nangyari? A plain letter was sent. At yun ang kanyang sinabi. Gano'n lang po siya kasimple po yung pagkakalay niya. No? Yung verse 9 ang naging ang mahirap naghahali ang laman ng utak ko. Yung verse 9 ang sulat ni Paul. Okay, parte po yan ng sulat niya. Sabi na, I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. Wala namang mahirap. Wala namang issue. Sabi, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Ang worst niyan, doon sa isang line po ni Paul, doon sa, sabi na, wag din kayo makikikain kasama niyan. That is in verse 12. O kaya pag kayong tao ay immoral, huwag ka rin sasama sa pagkain. Dito matindi ang Amish. Yung mga Amish, o yung Amish, conservative talaga yung Amish. Yan yung mga grupo na maraming na-COVID, pero hindi sila kinaya ng gobyerno. Panahon ng COVID, naglo-Lord Supper sila. Okay? Ang problema sa Lord Supper nila, isang baso lang yung iikot. Okay? Kaya maraming na-COVID. Hindi sila kaya ng Amerika. Pag sinabi ng Amish, we will do a Lord Supper, pandemic, we don't care. Wala naman namatay yata sa kanila, pero maraming na-COVID sa mga Amish. Sa Amish Church, kapag na-discipline yung member nila sa church, ay sa bahay, kahit kakain, di nila kasabay kakain. Halimbawa, yung anak nila na dinisiplina po ng Amish Church, yung anak nila hindi sabay kakain, hindi rin kakausapin ng tatay o ng nanay yung anak. Sa Amish Church, ganun po sila katibay sa salita ng Diyos. Ito yung ginawa mo, anak. Shunning ang tawag po nila. Kaya pa ilalabas ka nila sa community, pwede kang umalis kung gusto mo. By the way, yung Amish Church ay binibigyan po nila yung mga kabataan nila to experience the world.
papadala nila sa ibang lugar. Okay, sa ibang, minsan pinapadala po nila kapag Amerikano yung Amish, padadala nila sa Europe, tapos meron silang host doon, meron silang kakausapin, dadalhin sila sa disco. Usa pa ba ngayon? Kasi nung panahon namin, sayawan sa basketball court, tsaka sa bukid. Meron lang ilaw na ilalagay, tapos bahala ng alikabok lang, hapin nyo lahat, and the public may dance. Tapos may disco. Sa mga ganun, dadalhin po sila. Dadalhin sila sa ibang, hindi po lahat makamundo, no? Hindi naman sila dadalhin doon sa ilalabas lang sila kasi ang buhay po ng Amish sa bahay nila is gigising sila ng 4 or 5 kung sila ay nagtatrabaho sa bukid. Nasa bukid na po yun ng 5. Tapos babalik magbe-breakfast, tapos babalik ulit sa bukid. Yun po yung routine po noon. Tapos yung worship nila is every other Sunday. It's not every Sunday, it's every other Sunday. Tapos yung kabataan nila, pararanas nila yung lahat ng bagay sa mundo. Hindi po yung mga evil, Hindi po yung mga sex sila sa iba. Hindi po ganon. It's pararanas lang kung ano ang karaniwang practices ng mundo. And then pagbalik nila, mamimili po yung kabataan nila. Mananatili siyang Amish o lalabas sila sa community. Pag nasa loob siya ng Amish community at gumawa ng kasalanan, shunning ang tawag, palalabasin ng community. Kapag nasa community, walang kumakausap doon. Kahit tatay niya, hindi siya kakausapin. Pag dumating sa bahay, kakain muna yung pamilya, tapos yung nadisiplin ng anak, doon palang kakain. Ganun kahigpit ang Amish. A simple group, pero sabi ko, sana ganito yung Christianity. Ganun sila katibay. But there's an extreme on it. Sa practices po nila, bawal magpagupit. Bawal po yung ganitong gupit dapat. Ganyan. Bunot. Alam mo yung gupit bunot, Kaya sa akin, di na pwede yan. Baka sa inyo, pwede pa. Yung lalaki may bangs, tapos gugupitin lang ng asawa niya, babaeng ganyan yung buhok, tapos pagkakamukha sila, baka malito ka kung sino yung asawa mo. Okay, ganun lang po simple. But they do this strictly. I think they have applied the New Testament, letter of Paul so strict, na yung under discipline talagang hindi nila kasamang kakain. Kahit sa bahay. Pastor, anak ko yun, hindi ko kakausapin. Yes. Ganun po kabigat ito. Pero anong misconception na gustong ituwid ni Paul sa verse 9 hanggang verse 13? Ito po yung issue. In-apply ito na mga Kristiyano kahit sa hindi membro ng church. Halimbawa, gusto nila na yung mga tao sa community nila dapat hindi rin sila immoral. Kaya mahirap, hindi ka pwedeng sumama sa mga politiko kakain with the same table. Corrupt siguro itong politiko na to. Di ako pwedeng kumain sa table dito. Itong babaero, di ako pwedeng sumama kumain. Ang sinasabi ni Paul, hindi ko sinasabi na sa lahat ng tao i-apply. Ina-apply lang yan dapat, sabi na doon sa verse 11. Ito po yung paglilinaw niya yung verse 11. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother, that is kapasama sa church, if he is guilty of sexual immorality or greed. Yan naman pala yung pinag-uusapan, hindi sa lahat ng tao. Hindi ang mga hindi mananampalataya, na hindi tinatawag na kapatid sa pananampalataya, hindi kasama doon sa sulat. Do not Christianize the country dahil hindi rin ganun ang turo ng Biblia. How we wish, ma-born again ang lahat ng tao sa buong Pilipinas. Pero wag natin paggawin ng morality ng Bible yung unbelievers dahil hindi nakakayanin. He's spiritually dead. At wala siyang kakayanan na gawin yung maayos na bagay. Pero kapag siya ay mananampalataya at sinabi niya siya ay mananampalataya at gumawa siya ng sexual immorality, yun po yung sinasabi ni Paul,
Doon kayo wag makikiksamang kumain. Intindihan po natin kung bakit niya po yun kinokorek. Sa Tagalog sabi niya, kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Malinaw pagkakalagay. Kung siya'y mapakiapit o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, born again siya, tapos nakipahid-pahid siya doon sa Nazareno. O, pagano po yun? Ano po, malinaw. O patay ito Sabi na, o nagmumura. Pinag-usapan pa lang namin kanina sa sasakyan. Nagpa-basketball yung mga kabataan na Kristiyano sa mga tarem. Kapag ikaw ay nagmura, foul. Okay, pag nakadalawa ka, technical. Tama ba? Yung susunod out of the game. O, yung nagmumura. Tapos sabi na, Kristiyano po siya. Huwag kayong kakain kasama niya. O, babantayan namin kayo. O maglalasing. Pastor, pwede bang uminom ng alak? Wala sa Biblia bawal uminom ng alak. Yes, pwede po. Samahan tingin niyo sa akin. Pero maglalasing bawal. Paano, Pastor? Para maiwasan na wag na silang uminom, pagbawal na lang. Parisaic po yon. Gumagawa ka ng batas, wala sa Biblia. Hindi ko po sinasabing uminom kayo ng alak, Hindi bawal. Ang bawal maglasing. Malinaw. Pero para hindi ka malasing, wag ka na lang. Kasi pag binawal po natin ng pastor, bawal uminom ng alak, para walang malasing, hindi po tayo pwedeng gumawa ng batas na wala sa Biblia. Isa pa, pag pinagbawal po natin uminom ng alak, hindi tayo makakapag-Lord's Supper. Pastor, grape juice. Hindi po nakalagay ang grape juice na iniinom sa Lord's Supper. Sabi ng Biblia, saro. Wine. Kung wine siya, wine po yung nakalagay sa Lord's Supper. Hindi grape juice. Yung fruit of the vine, sige, ferment muna natin. Let's wait for some years. Kapag alak na siya, pwede. Then bibili lang tayo ng wine. Kaya magaling po yung gumawa ng baso ng pang Lord's Supper. Ganito lang. Pag nalasing ka pa dun, talaga na lang Pero meron pong simbahan sa Pilipinas, sabi ng isang mananampalataya, Pastor, nag-attend ako ng church, hindi ganyan kalit yung lalagyan. At kung gaano kalaki, baso talaga. Di lalagyan yun, mga kalahati. Tapos tinungga mo. Kung gusto mo, iganon mo ulit doon sa aser, lalagyan niya ulit. Hindi po natin gagawin yun kasi nga yung ibibigay baka malasing po kayo. Pag nalasing po kayo, di kayo pwedeng kumain ng pansit pagkatapos po ng Lord's Supper. Uuwi na lang kayo noon, tapos huwag kayo babalik. Bawal kasi malasing. Alam niyo yun? Yun po yung nakalagay sa Bible Bawal maglasing. Yung maglalasing, huwag nating totropahin. Huwag siyang kasama sa church. Huwag kasamang kakain. Yun po yung sinasabi ni Paul. Hindi po yung ibang yung unbelievers. Pastor, yung unbeliever, pwede ba akong makipagkaibigan? Yes. But not intimate. Alam niyo naman. A bad companies corrupt good morals. Paano tayo makakapag-evangelize sa kanila if we won't talk to them? Pero yung mga mananampalataya, sinasabi na mananampalataya, hindi po pwede. Pag malalasing, kasi yung nagmumura, nabanggit ko na Pastor, expression ko lang po yung nagmumura. Di ba pwedeng magandang expression? Alam, bakit nagmumura pa yung expression mo? Wala na ba bang salita na expression? Pero merong pangit na expression ng mga born again. Alam nyo, Mas malala po yun sa nagmumura. Pag napatid, sabihin niya, praise the Lord. Alam niyo ba na mas malala po yun? Yun po yung literal na paglabag. Thou shalt not misuse the name of the Lord your God in vain. Third commandment. Pinakamalala po yun.
Dahil yung ya ng hallelujah, kapag ginawang English, that's praise the Lord. Ang Hudyo, pinakaingat-ingatan nila yung ya when they pronounce. Dahil pag nagkamali sila, karumal-dumal po yun sa harapan ng Diyos. Malala pa yun sa thou shall not kill. Kaya huwag niyong expression, pag napatid kayo, praise the Lord. Mas malala pa po yun sa pagmumura. O, kaya huwag niyo pong gagawing expression yung praise the Lord. Is nakakatakot talaga siya. Yun po yung isa sa pinaka nakakatakot na ginagamit ng mga born again. Napatid, praise the Lord. May masamang nangyari, praise the Lord. What? Maintindihan po natin? Sabi na not to eat with them, not even to eat with such one. Grabe yan, no? Tapos, yung verse 12 and verse 13, lilinawin pa po yan mabuti. For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? O yung hatulan lang natin sa loob. Malinaw po. We have church discipline that is inside the church. Pag sinabi ng tao, unbeliever po ko, automatic tapos na po yung discipline. Let me clear this. Minsan nakala ng iba, Pastor, pag yung tao nakakaiwas sila sa disiplina tapos sasabihin niya unbeliever siya. Okay lang ba? Pag sa akin, pag ako'y nagpa-process ng discipline, pag sinabi ng membro ng church, Pastor, unbeliever ako, hindi ko na po itutuloy ang discipline. Bakit? Unbeliever daw siya, bakit natin tutuloy ang discipline? Pastor, makakaiwas siya. Ito po, gano'ng kabigat yon. Pag Christian ka at sinabi mo unbeliever ka, you deny Christ. Sabi ni Christ, if you deny me, I will deny you to my Father in heaven. Kailangan ko pa ba siyang hatulan? That's judgment. Hatulan ng Diyos yun. Pasabi mo sa akin, unbeliever ka, then judgment will come. Dininay mo ang Diyos para lang makaiwas ka sa discipline. Gawin mo yon. Sabi ni Jesus Christ, ng Panginoong Jesucristo, if you deny me in front of man, I will deny you to my Father. Hindi mo na kailangan makabawi. Pastor, di ba nating nabawi yan? Unang-una kasi, ang church discipline, hindi naman para makabawi. Ang church discipline is winning over. Kaya nga, ang highlight po ng Matthew 18 is not about discipline. Ang highlight ng Matthew 18, kapag siya nag-repent, you forgive. Ang Matthew 18 is not about escalating discipline. Matthew 18 is about forgiveness. Kaya nga yung servant na, yung parable niya, yung servant na hindi pinatawad, yung servant na may utang sa kanya, ibinalik sa kulungan. Ang point ng Matthew 18 is, if you don't forgive, you will not be also forgiven. Given by the Father. Ganun po yung idea ng church discipline, to restore. Kaya pag ayaw mong ma-restore, then it's time to give you to Satan. O sige, kay Satanas ka na kung ayaw mong madisiplina. Yun po yung purpose ng discipline. Pag church discipline, ayaw madisiplina, ayaw maayos, o kay Satanas ka na lang. Kaya hindi po pwedeng iniiwasan yun, church. Ang sagot, nakailan na ako, Pastor, unbeliever po ako. Okay, tapos na. Hindi na tutuloy yung discipline. Ayaw mo namang maayos na buhay. Ayaw mong maayos ka sa Diyos. Especially, dininay mo si Kristo pag sinabi mong unbeliever ka. Believer ka, tapos sasabihin mo unbeliever ka. Denial of Christ po yon. Baka nga unbeliever ka. Kakatakot po yon. Mas nakakatakot. Dali na. Pastor, unbeliever po ako. Sabihin ko to para maiwasan ko ng disiplina ni Pastor.
Obviously, ayaw mo ng kaayusan, obviously, malamang-lamang talagang hindi ka believer. Kaya discipline will end. Paano yung pinag-uusapan nila dito, Pastor? Yung, yung immoral na hindi Kristiyano, ang sabi ni Paul, Diyos na yung bahala dyan. Huwag mo nang problemahin. Sabi niya sa verse 13, God judges those outside. First, the evil person from among you. Yung sa loob ang ayusin, yung disiplina sa labas, Diyos na yung bahala. Ito yung isang sikat na issue. Pastor, you judge not, for you will not be judged. Iba po ang church discipline do sa Matthew 7. Ang Matthew 7, ang sinasabi niya is, you use your own standard para disiplinahin mo yung tao o ituwid mo yung tao. Hindi po ito about discipline. Maling pananaw po yun sa buhay. Ikukorek mo siya tapos ikaw meron kang malaking harang. Yun po yung sinasabi po nito. Ang sinasabi ng Matthew 7. Ang 1 Corinthians chapter 5, ang sinasabi niya, kapag merong sin, you have to deal with it kung hindi maapektuhan ng buong simbahan. Hindi ito yung issue ng judge not. Humahatol ka ng maling standard, yun po yung Matthew 7. Ang 1 Corinthians 5, you apply discipline para maging maayos yung tao at maging hindi maapektuhan o makontaminate ang church. Kapag ayaw niyang maayos, give him to Satan. Alam niyo yung result ng 1 Corinthians 5? Naging maayos po yung lalaki dyan. Bumalik sa church. Humingi ng tawad. Ito yung masakit. Ayaw siyang tanggapin. Nakarating ulit kay Paul. Kaya sabi ni Paul sa 2 Corinthians, bye-bye. Nag-repent na yung tao. Pabalikin nyo naman. Bumalik na siya, pabalikin nyo na. O kaya po pinabalik. Ibig sabihin mga kapatid, ganito mang kayayabang yung mga taga-Korinto, sumunod sa advice ni Paul. Kaya tayo mga kapatid, when there is a church discipline, don't prevent it. Let it go through the process. Alam ko po masakit po yun. Kahit naman yung magulang, pag dinidisiplina yung anak, di naman kayo natutuwa, di ba? Sabi ng magulang, pag dinidisiplina ko yung anak ko, yung mukha ko punong-puno ng galit, yung puso ko nasasaktan, kasi pinapalo ko yung anak ko. Alam niyo, pero yung mukha niya galit na galit, pero yung puso niya unang nagdurugo. Para saan? Sabi din ng Bible, train up a child kung saan siya pupunta. Sino ba yung aayos pag dinisiplina yung bata? Yung bata. Ba't yung magulang aayos pa pag siya nagdidisiplina? Kaya nga nagdidisiplina yun kasi maayos na siya eh. Alam na yung mangyayari in the future sa karanasan niya sa buhay. Kaya mga bata, pag dinidisiplina kayo sa bahay, huwag kayo nagagalit sa magulang nyo. They love you so much. Kaya dinidisiplina kayo. Sinasabihan kayo para tumuwid kayo. Dahil higit pa yung pagmamahal nila sa inyo kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang sarili. Nung bata ka, ayaw niyan tumapo yung lamok kahit nilalamok siya. Ayaw kang makagat ng lamok. Tapos sasabihin nyo, hindi ako mahal ng magulang ko. Hoy, gising nga kayo. Tapos papaypayan ka na, hindi na pinapaypayan yung sarili niya. Alam niyo ba yun? Pag nag-run out sa mga tarim, wagas. Papaypayan ka, di na pa. 10 paypay sa'yo, sa kanya isa lang. Tapos 10. Ngayon, sabihin mo sa akin, hindi ako mahal ng magulang ko. 10 paypay sa'yo, sa kanya isa lang, di ka pa niya mahal. Kayo naman, kayo ata ang unfair. Tapos pakakainin ka nung gusto mo, hindi naman niya gusto. Nung bata ka, binilang kang gatas, sana na lang para wala nang pagastos. Dadagdagan na lang ng tubig yung kanin, kukuhanin mo na doon sa taas, susubo niya sa'yo, puro carbohydrates. Hindi, bibigyan ka pang gatas bibigyan ka pa ng vitamins. Tapos siya, high blood, di siya bumibili yung pang maintenance para lang sa'yo. Tapos sabi mo, di ka mahal ng magulang mo.
Ganon din po sa church. We do discipline because we love everyone. It's not because we want them na mapahiya. Pinapahiya ang kasalanan o yung nagkasala para manumbalik sa kaayusan. Pero kung ayaw mo ng kaayusan, live Christianity. Not simply the church. Live Christianity. Kung ayaw mong maging maayos sa pananampalataya. Manalangin po tayo. Aming Diyos, mahirap po ang church discipline. And may masasaktan at merong masasaktan. Kaya, tulungan kami. We would apply discipline na maayos para sa ikaayos ng bawat isa at gayon din ng simbahan lokal and especially the Christendom. Nawawa Diyos, lagi ka namin maparangalan. Masakit man ang disiplina, pero sa ikabubuti po ng tao ng simbahan, nawa magawa po namin ito ng maayos. Not out of bitterness, not out of anger, but because of love. At para sa inyong kalwalhatian at sa inyong pangalan. Tulungan kami, O Diyos, na lumakad po kami ng may kabanalan para ikaw ay mabigyan po namin ng parangal sa bawat araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, tapong lahat ang aming dalangin. Amen.